Doon po naman sa Jeddah, nagsimula ng magbigay ng tulong ang gobyerno sa stranded OFWs doon. Nagkapit-bisig na rin ang iba't ibang grupo ng OFWs para tulungan naman po ang mga naiipit nating mga kababayan. Mula po Saudi Arabia, may balitang global, si Charles Tabu. Among yourself. Hindi mo akalaing ganito karami ang mga kababayan nating nagtitiis ngayon sa Jeddah. Hindi iniinda ang init at nagtsatsagang pumila. Makakuha lang ng claim forms para sa pinangakong tulong ng gobyerno na 1,590 Saudi Riyals o katumbas ng halos 20,000 pesos. Higit 600 stranded OFW sa Saudi OJ ang nabigyan ng claim forms ng Polo, OWA at ng Philippine Consulate. Sana mapabilis niya yung pinangako niyang tulong nang sa ganun pa man ay mabigyan din namin ng aming mga pamilya na naghihirap din. Pero tuloy pa rin ang pagdaramdam ni Froilan na 2 dekadang nagseserbisyo sa Saudi OJ. Nang ibang bansa siya para tustusan ang pangangailangan ng pamilya at ng misis niyang may sakit. Pero dahil sa delay ng sweldo, huli na niyang nakita ang kanyang may bahay noong Marso. Yung kanyang maintenance na almost 15 years na alagaan ko sa sweldo. Pero na-delay ho kami hanggang sa 7 buwan ho yun. Ako'y galing emergency vacation, namatay yung asawa ko sa kadahilan ng hindi na makainom ng gamot. Dapat naman daw maiwasan ito kung napapanatiling mandatory ang PhilHealth. Nawalan sila ng trabaho, hindi niya na-renew yung kanyang PhilHealth. Yung kanyang misis nangangailangan ng maintenance na gamot, hindi ito mabibigyan ng pakinabang. Kaya kinakailangan i-reviewin uli itong proseso na ito. Halos inaaraw-araw na ng Polo at OWA ang mga stranded OFWs para magdala ng tulong at claim forms. Nabuhay naman ang bayanihan sa Jeddah dahil nagpaabot na rin ng tulong ang iba-ibang grupo ng OFWs. Ilan lamang sila sa mga daang-daang OFW na nawalan ng trabaho dito sa Saudi Arabia. Ang tanong nila, kailan din sila makakauwi sa Pilipinas at kailan darating ang tulong na pinangako ng gobyerno. Charles Tabu, ABS-CBN News, Jeddah, Saudi Arabia.